G, may chick ako dati. Magkaibigan lang kami. Hindi ko naman intensyon na may mangyari sa amin dalawa o magkaroon kami ng romantikong koneksyon. Pero type ko siya, okay? Hindi ko lang pinipursue dahil nga para sa akin, hindi ko siya talo dati. Kasi nga, napapakinabangan ko siya sa napakaraming bagay, okay? Hanggang sa dumating yung araw na ikinasal itong babae na ito sa isang seaman na foreigner. Kaso ang nangyari, niloko siya nung seaman na foreigner na ito. Kaso yung seaman na foreigner ng mga time na yon, nasa barko siya noong mga panahon na yon nung nangyari yung lokohan at nalaman ko na niloko siya nito kasi sinabihan ako nitong kaibigan ko na ito. Kinontak niya ako ulit noong mga time na nangyari na yung lokohan. Hanggang sa umabot sa punto na nagkita kami ulit at nagkaroon kami ng inuman at habang kasal pa siya, nangyari yung bagay na hindi dapat mangyari sa amin dalawa. Pero again mga G, matagal ko na itong ginawa. Okay, noon pa ito. Okay, hindi ngayon. Ito ay nangyari nung medyo mas bata-bata pa ako. Okay, medyo ano pa talaga ako noon, agresibo pa talaga ako noon. Wala pa talaga akong paki noon kung may boyfriend o may asawa yung babae. Yan nga ang rason kung bakit lagi ko sinasabi sa inyo na yung mga misis at yung mga shota o mga girlfriend na yan ay mabilis talagang bumigay sa ibang lalaki. Okay? Dahil nga, nagagawa ko talaga ito before. Okay? So, niyaya niya ako mag-inuman. Minom kami. Okay? Tapos, nung nalasing siya, nung umiiyak siya at nag-open up na siya sa akin tungkol doon sa nangyaring cheating, dumating sa punto na actually inamin niya sa akin na matagal na pala niya akong type romantically. Hindi lang pala kaibigan ang tingin niya sa akin, kaso ang problema daw ay hindi ko siya pinapatulan. Okay? May mga bagay pa siyang sinabi katulad ng kaya nga ginagawa ko na lahat para lang maramdaman mo na may iba akong hangarin sa iyo. Ang words niya is ginagawa ko na nga lahat para lang mapansin mo. Wala ka naman kasing pakailam sa akin. Hindi mo kasi ako gusto. Kaya, okay na sa akin yung dati nating friendly na relasyon. Sinakyan ko na lang. Pero sa totoo lang, kung noon pinursue mo ako o lumabas tayo, malamang nangyari yung bagay na dapat mangyari sa atin. Hindi dapat dun sa asawa daw niya. Okay? Pero, hindi naman ako interesado na shootahin siya talaga. Kung may mangyayari man sa amin, hanggang dun lang yun. Okay? Hanggang dun lang yun sa kama. Okay? At dun sa moment na yun, dun ko na-realize na yung palang mga bagay na ginagawa niya sa akin noon ay mga sign na pala yun na ang gusto niyang mangyari ay i-pursue siya. O sabihin natin, may mangyari sa amin dalawa romantically. Kasi mga G, actually, ito na yung mga sign na ituturo ko sa inyo. Ito yung mga bagay actually noon na hindi ko masyadong pinapansin kasi nga masyado kong mas focus sa ibang babae na ka-date ko, sa mga bagay na ginagawa ko, at ang tingin ko nga lang sa kanya ay hanggang kaibigan lang. Pero maganda yung babae, no doubt sa itsura. Ang problema lang, hindi ko siya ganun ka type o ganun hindi ako ganun ka-interesado na mapunta nga kami sa romantic kasi ayoko magkasira kaming dalawa dahil napapakinabangan ko siya. Okay, may times papakinabangan ko siya sa pera, papakinabangan ko siya sa mga bagay na sabihin natin pwede ko siyang utusan, binibigyan ako niya ng pagkain. Okay, napakarami kong pakinabang kasi sa kanya bilang kaibigan. Kaya ayoko na magkasira kaming dalawa o umabot kami sa ganong klaseng punto. Tsaka isa pa, may boyfriend kasi siya noong mga oras na iyon. Okay? Kaya ang alam ko, hanggang dun lang kami. Gaya nga sabi ko sa inyo, walang opposite gender na hanggang kaibigan lang. Palaging may mali siya yan. It's either yung lalaki ang may mali siya sa babae o yung babae ang may mali siya sa lalaki or pareho silang may mali siya sa isa't isa. Kasi nga, opposite ang gender nila. Ibig sabihin, malaki ang tsansa o natural lang na ma-attract sila sa isa't isa. So, hindi sila pwede na basta maging magkaibigan lang kasi nga may mali siya yan. Okay? Dahil babae
at lalaki yan. Kaya kung may lalaki na nagkipagkaibigan lang daw sa babae, o babae na hanggang kaibigan lang daw ang tingin niya sa iyo, pero sabihin nating katulad naman itong istorya nung sa akin yung dinadanas mo, then ibig sabihin nun, hindi talaga friendship yung hangarin nung mga tao na involved dito, dun sa friendship na iyon. Okay? Hindi siya friendly talaga. Okay? Nakaano lang siya, nakatago lang siya sa pagiging friendly, pero ang totoo niyan ay romantic pa rin yung pwedeng maramdaman nila sa isa't isa. Okay? O isa sa kanila may hangarin. Sa oras sa pagbigyan ng babae yung lalaki, sigurado goodbye friendship yan. Okay? Gagawin at gagawin niya talaga yan. And yung babae naman, ito naman yung istorya namin dalawa. Okay? So, yun nga, friendship lang kasi ang gusto ko talagang makuha sa kanya ng mga times na yun, pero maganda siya. Actually, may kukumpara ko nga itsura niya sa mga babae na dinidate ko. Kumbaga kahit paano, nandoon siya sa level na yun. Yun nga lang, may boyfriend at friendship lang talaga ang goal ko. O sabihin natin, gusto kong magkaroon kami dalawa. Okay, pero yun nga, nung mga oras na nakainom na kami dalawa at nangyari na sa amin yung mga bagay na iyon, after ng ilang araw o ilang mga linggo o buwan na lumipas, tsaka ngayon nag-sink in sa utak ko yung mga sign na hindi ko nakikita, na ipinapakita o pinaparanas niya sa akin noon, na ang mensahe pala ay gusto niyang may mangyari sa amin dalawa, o gusto niya na kunin ko na siya doon sa boyfriend niya. Actually, inamin niya sa akin yun. Matagal na raw niyang ipinaparamdam sa akin na ako talaga ang gusto niya, kasi nga gusto na raw niyang tapusin yung relasyon niya doon sa boyfriend niya na yun. Yun nga lang daw, hindi raw siya sigurado kung siseryosohin ko siya o gusto ko siya na maging karelasyon o pumasok kami sa isang romantikong relasyon. Okay? Kumbaga, wala kasi siyang assurance kasi hindi naman ako nagpe-pursue. Kaya hindi niya magawa-gawang iwanan yun ng ganun-ganun lang. Kasi nga, gaya sabi ko sa inyo, babae hindi basta nakikipaghiwalayan. Kapag nakipaghiwalayan sa inyo, kahit nasabihin niya pang walang ibang taong involved, maniwala ka sa akin, may ibang lalaking nakaredy na yan. Hindi man sila agad magiging sila, pero malaki ang tsansa na sabihin nating nagkakaroon na sila ng ligawan o may screening na nangyayari. Kaya nga malakas na ang loob niya na hiwalayan ka na, kasi nga alam niya na may sasalo na sa kanya. Okay, maaaring nagmamonkey branching yung babae na. Okay, so yeah, ganyan sila. Yan yung nangyari sa amin ng mga times na yun. Sabi niya, hindi ko raw kasi pinipursue siya, kaya ngayon nagtagal sila ng lalaki na yun. Pero sa totoo lang, yung mga ginagawa namin o ng mga times na kasama ko siya nun, kumbaga nagpapapansin na pala siya sa akin, nagpapahiwatig na siya sa akin, okay, na ayaw na niya doon at ako na yung gusto niya. Okay, and nung katagalan nga, yung mga signs na naisip ko bigla na na hindi ko napansin, okay, na-realize ko na ngayon. At yung pinakaunang sign na napansin ko noon, o sabihin na nating sign na ipinapakita na pala niya sa akin noon, ng mga times na yun, ay walang iba kundi yung, of course, yung palagi kaming magkasama. Yung palagi niya akong pinupuntahan, palagi niya akong pinagsisilbihan, lagi siyang available para tumulong, okay? Yung lagi siyang nandyan para damayan ako, para samahan ako, para dalawin ako, para kamustahin ako. Isipin nyo, magkaibigan lang kami, pero gusto niya, lagi niya akong kasama. Pag may pupuntahan siya, imbis na boyfriend niya yung kasama niya, yayayain niya pa ako. O kaya, may times napapasama na rin ako kasi may gagawin din ako. Let's say, sabay rin akong bibili sa mall, o sabay na rin ako sa kanya para bumili na, para may mabili na rin ako sa mall. Gano'n, kasi nag-aaya siya sa mall. Okay, o kaya sabihin natin, may times may gusto siyang puntahang restaurant, ililibre niya ako, yung gano'n. Parang date na, nilalabas niya ako. Yan, sign yan. O kaya sabihin natin, tuwing kasama ko siya, sobrang ganda niya, bango-bango. May mga times nag-sleep over pa sa akin yan, ng bagong ligo. Pero wala nangyayari sa amin mga G, ng mga times na yun. Kasi nga, hindi ko siya ginagalaw dahil mayroon siyang boyfriend. At hanggang lang kami, hanggang sabihin nating friendship, dahil marami ako napapakinabangan sa kanya. Ang iniisip ko kasi, pagka ginalaw ko yun, baka mamaya magkasira kaming dalawa, sayang naman yung mga pakinabang ko sa kanya. Pero for sure, pagka may nangyari sa amin, mas lalo ko makukuha yung mga bagay na gusto ko sa kanya. Mas lalong maghahabol yan, o mas lalong
magpapasikat sa akin yan, mas lalong sasubmit. Ang problema ko lang, hindi ko siya kayang seryosohin ng mga times na yun. So, kung hindi ko siya masiseryoso ng mga oras na yun, well, alam ko naman na, ano pa rin, na didikit pa rin siya sa akin, kakabit pa rin siya sa akin. Kaso ang problema, baka magkaroon kami ng issue pagdating sa romantiko, mawala yung mga pakinabang ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga siya ginagalaw noon. Okay, so, nag-sleep over siya ng bagong ligo. Meaning ko sa inyo, may mga times talagang nadadala din ako nang kuha niya attention ko. Pero, nagpipigil ako dahil nga, actually, hindi lang nagpipigil. Talagang hindi ako ganun ka-interesado kasi nga, marami rin akong chicks noon. So, dahil hindi ako thirsty, hindi niya ako naaakit. Okay? So, yun yung isang sign, nag-sleep over, o kaya nagkukwento ng mga personal na bagay sa kanya, lalong-lalo na yung mga hindi dapat ikinukwento ng babae, o kaya yung sa loob ng kama, yung mga karanasan niya, yung mga paborito niyang posisyon, kinukwento niya sa akin yun. Ano yung mga ginagawa niya sa lalaki niya, kapag kasama niya yung lalaki niya sa kwarto at silang dalawa lang, ano yung ginagawa niya sa kama, kinukwento niya yun ng detalye sa akin na para bang ginigising niya pala yung pagkalalaki ko para patulang ko siya. Okay? So, pag nagkukwento siya ng ganun, sign yun. Okay? Pag masyado siyang touchy, humihiga sa'yo, laging yumayakap, sabihin nating masyadong, sabihin nating may pagka, elbow na yung hawak sa'yo. Okay? Yung pagkahipo niya sa'yo, pagka niya, kakaiba na. Okay? O sabihin nating, yun nga, tumatabi siya sa kama. Okay? Yung kanina, yung sinabi ko rin sa inyo, lagi kang kasama. Isipin mo, proud na proud siya. Ikaw lagi yung kasama niya. May mga times, pag tinanong ko sino ka, minsan nagpapanggap siya na boyfriend ka niya, pinapakilala ka niya, boyfriend ko, kahit pabiro lang. Sa mga times na yun, tandaan nyo, pagka ang babae, nagbibiro yan, o pinapakilala ka na parang boyfriend ka niya, o pinagmamalaki niya na boyfriend ka niya, o lagi siyang proud na kasama ka, as nakikita niya na ang reaction sa'yo ng iba maganda rin. Let's say, sinasabi, gwapo niyan, o kaya ang swerte mo naman, yung ganun. Tapos lagi niyang sinasabi yun. Maniwala ka sa akin, G. Pag ginagawa lagi ng babae yan, lalo na kung pinupuri siya ng ibang tao dahil doon, okay, maniwala ka sa akin, proud siya na ikaw ang kasama niya, ibig sabihin, type ka niya. Okay, may gusto siya sa'yo. Dahil hindi naman niya ipapangalandakan yung mukha mo sa ibang tao na ikaw yung kasama niya kung mapapahiya lang siya. Okay? So, kung ganun, lagi kayong magkasama, dikit siya ng dikit sa iyo, o sabihin natin ginagawa niya yung mga bagay na kailangan mo, tinutulungan ka niya kahit di mo ka nanghihingi ng tulong, o kaya yan, sign yan, o kaya yung sabihin natin mabait siya sa mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, mga kakilala mo, okay, nakikisama siya sa mga yun, hindi naman niya kailangan gawin yun. Diba? Pero ginagawa niya. O kaya kung nakikisama man siya, yung uri ng pakikisama niya, mataas na level. Nagre-regalo, diba? Sabihin natin, nagbibigay ng pera sa mga, sa mga kakilala mong bata, yung mga gano'n. O mga pinsan mo, mga kapatid mo, niya, sabihin natin kino-close niya, o nagpapasikat siya sa magulang mo, sa mga tiyahin mo, pinapakita niya na mabait siya, yung ganun, parang gusto niyang tanggapin siya ng tao, o kaya tanggapin mo siya na ganong klaseng tao siya. Okay, kaya siya nagpapasikat na, kaya akong makisama sa pamilya mo, magugustuhan ako ng mga taong kakilala mo, fit tayong dalawa, match tayong dalawa. Okay, pag ganon, sign yun, okay, na type ka niya, okay? O kaya naman, sabihin natin, kapag yung babae na ito ay madalas siya magkwento ng tungkol sa mga pangit o hindi niya gusto sa boyfriend niya, okay? Tapos madalas ikinukumpara ka niya dun sa boyfriend niya na better ka daw, okay? O sabihin natin, buti, ganun katulad ito, buti ka pa nga pagkasama kita gumagaan yung pakiramdam ko, pero pag yan nakikita ko, nabubwisit lang ako, yun, sign na pala yun. Mga bagay na hindi ko alam noon, kasi nga hindi pa ako ganito ka-observant before. Mismo ako ng babae, nakikipag-date ako, pero hindi pa ako ganito ka-observant noon. Okay, kaya hindi ko tuloy alam na na ganun pala yun. Kumbaga, sign na pala yung mga yun. Pero gaya nga sabi ko sa inyo, malaman ko man na sign yun, baka hindi ko pa rin siya patulan kasi nga sa sitwasyon o dahil sa
uri ng relasyon na mayroon siya sa ibang mga kalalakihan. At yung mga napapakinabangan ko nga sa kanya, ayoko mawala basta-basta yun. Lalo na pagdating sa pera. Kasi pagdating sa pera, maaasahan ko talaga siya. Lagi siya nagpapahiram. At minsan, di ko nga siya kailangan pahiramin, nalilibre pa siya. Eh, nung mga times na yun, di pa ganun kadaming pera ko. Matter of fact, empleyado pa nga lang ako nun eh. So, hindi pa ako talaga mayaman. So, dahil ganun pa yung lifestyle ko, so lahat ng mga tao makakatulong sa akin ng mga panahon na yun, nung bata-bata pa ako, pinapakinabangan ko talaga. Kumbaga, makukuha ko naman yung, yung para sa kama sa ibang babae. Bakit kukunin ko pa sa kanya? Yan, laki ng pakinabang ko sa kanya nung times na yun. Ngayon kasi hindi na ako ganun. Pero nung times na yun, ganun talaga ako. Pagka may babae na willing na magpasikat sa akin, tinatanggap ko yan. Regaluhan ako, tanggapin ko yan. Why not? Siya naman nagbigay, di ba? Nung times na yun. Ngayon kasi, hindi na ako masyadong ganyan. Okay? Noon lang ng mga time na yun. Okay? So, yun. Ayun yung sign na sinabi ko nga sa inyo. Kapag ganyan siya, tapos may times pag magkasama kayo, palagi kanyang inaasar. Okay? Malakas siya mang asar. Okay? Lagi kanyang kinukuha na ng atensyon. Lagi siya nagpapapansin kahit sa text. Okay? Lagi nangangamusta. Lagi nangungulit. Pag magkasama nga kayo, palagi kanyang pinagtitripan. Pero yung trip na playful lang, hindi yung bastos. Okay? O kaya, sa labas, pag magkasama kayo, tapos may ibang tao, madalas, lumalambing siya sa'yo. Pinapakita niya sa ibang tao na hahawak siya sa braso mo, o yayakap siya, o sasandal siya sa, sa shoulder mo. Ayan, pagka ganyan, ibig sabihin nun, gusto ka niya. Okay? O kaya naman, pag nasa labas kayo, at may ibang tao, lagi kanyang pinapatawa. O kaya, pagka magkasama kayo, lagi kanyang pinapasaya, o siya yung aktibo na gumawa ng mga bagay na, sabihin nating magiging masaya kayong dalawa. Ayan, yan? Sign yan. Okay? O kaya sabihin nating kapag madalas siyang magtanong tungkol sa mga babae mo. Okay? O kaya pagka na-mention niya yung salita, ano kayang gusto ng mga babae na yan sa'yo? Kasi nagkakagusto sa'yo. Buti na lang ako, hindi ako ganun. Yan, pagka gumaganon siya, type ka nun, maniwala ka sa akin. Kasi naririnig ko yung mga bagay na yan sa kanya noon. Pero, tinan nyo, di ba? May nangyari pa rin sa amin. At inamin niya sa akin na, nung times nga na yun, may ibang pagtingin pala siya sa akin. So, ibig sabihin, lahat ng mga narinig at nakita ko sa kanya ng mga times na yun, positive yun, na pinapakita niya o ginagawa niya yun para mapansin ko nga siya o may mangyari sa amin dalawa. At kung gagamitan niya ng logic yun, kahit na hindi ko pa explain yun, may kita nyo na possible talaga yun. Okay? Yun nga, yung lagi siya nagpapapansin o lagi siya nandiyan. Okay? O yun nga, like ang inaasar. Okay? Sabihin natin kahit na mainit na yung ulo niya o hindi maganda yung araw niya o sinusungitan niya ibang mga tao sa'yo, malambing pa rin siya. Okay? O kaya sabihin natin nagsiselo siya kapag may kadate kang iba. O kaya sinisiraan niya ibang mga babae mo. Taba naman yan. Pangit naman ang kuko niyan. Malandi naman yan. Marami na naging lalaki yan. Ayan, pagka ganyan siya, o kaya sinasabi niya, okay naman siya, kaso parang siya hindi siya ganun kaganda, parang peki yung ilong. Ayan, pagka ganyan siya, magbigay ng opinion, gusto ka ng babae mo. Okay, nagsiselo siya doon. Ibig sabihin, nakakaramdam siya ng competition anxiety doon sa babae mo na yon. Actually, makakatulong yan minsan kung gusto mong malaman kung gusto ka ng kaibigan mong babae o yung babae na hindi naman kayo nagde-date pero may may connection kayo, okay, pero kung kaibigan mo, ito nga yung tinutukoy ko actually. So kung gusto mong malaman nga na gusto ka ng babae na iyon, ang gawin mo minsan ikwento mo, kaya pakita mo sa kanya yung mga babaeng dinidate mo. Actually, ilang beses niya nakita yung mga babae ko na pumupunta sa apartment ko. May times pa pumunta siya sa apartment ko na may kasama akong babae doon. Kaya nung binalikan ko yung mga times na nangyari yon, doon ko nakita, kaya pala siya na hindi niya ako pinapansin na hindi niya ako biglang pinansin after mangyari yon o after mangyari yon, kaya pala biglaan niya ako niyayang lumabas, pumunta ng mag out of town, mag beach, bigla niya ako niyaya ng ganun kasi kumukumpit na pala siya. Okay? So makakatulong yun, pakita mo minsan sa kanya, kaya kwento mo minsan, pero wag naman buong detalye, kwento mo lang. Tinawag sa
ano, kamusta? Saan ka galing kahapon? May ka-date ako. Isang nag-aaral sa St. Paul sa may sa Cubao o do sa sa Quezon City. Yan, kwento mo gano'n para tapos ikwento mo kung sino yung babae na yun. Anong klaseng babae yun para medyo mapitik yung insecurity niya at yung competition anxiety niya ay matrigger. Okay? Ba, may mga times na bibiruin ka niyan ng kayong dalawa lang at ang sasabihin niyan ay bagay ba tayong dalawa? Tingin mo bagay tayo? O kaya kapag nasa tapat kayo ng salamin, sasabihin niya, tinan mo, bagay ba tayong dalawa? O kaya minsan tatanungin niya yung ibang tao kung bagay kayong dalawa. Okay? Kapag yung babae na kaibigan mo ay ganyan sa iyo, ibig sabihin niyan type ka niya kasi ipinapaalam niya sa iyo kung o ipinaparating niya sa utak mo na bagay kayo o gusto niyang tingnan mo kung bagay ba kayo o may isinisend siyang mensahe sa iyo para maramdaman mo na kumbaga para sa kanya kahit paano ay nakikita niya na pwedeng maging kayo. Okay? Lalo na kung pati sa ibang tao, tinatanong niya yung bagay na iyan. Tingin mo ba bagay kaming dalawa? Okay? Pag sinasabi niya yung bagay na iyan, then ibig sabihin niyan gusto ka nga niya kasi gusto rin niyang malaman yung opinion ng ibang tao at gusto niyang lumabas yung opinion na yun sa bibig ng tao na iyon para makarating sa iyo para kahit paano ay mamanipula ka. Pero ito yan mga Gia, pagka ang babae na nagkagusto sa iyo ay kaibigan mo, maraming test talaga yan. Kasi nga, at saka madalas nagmamanipula yan. Kasi nga, gusto niyang malaman kung may chance ba siya o sabihin natin gusto niyang may paramdam sa iyo o mamanipula ka para maging kayong dalawa o para i-pursue o i-validate mo siya. Okay? So, kapag ka nakita mo na may ilang mga picture o video ka na nakasave sa phone ng kaibigan mo at hindi niya ito dinidelete, tas yung mga picture na ito ay yung mga attractive mo na photo o sabihin nating dinownload lang niya sa internet, okay? O kaya kinunang kanya ng picture ng patago o sabihin nating stolen, okay? Yung hindi ka aware. O sabihin nating mga photo mo sa social media, dina-download niya para i-save niya sa phone niya. Lalo na kung ginawa kang screensaver niya, then positive. Yan. Okay, dahil ako, yung kaibigan ko na iyon, nakitaan ko siya ng ilang pictures ko at binivideo niya rin pala ako minsan. At sa phone niya, na ang dahilan daw niya kaya niya ginagawa yon ay dahil magkaibigan naman daw kami dalawa. Kasi daw minsan, ipinapakita daw niya yon sa mga kaibigan niya para ireto daw ako. Palusot. Okay, well, actually, sa totoo lang, one time nireto niya ako sa kaibigan niya. Kaibigan niya na nadali ko din. Okay? Pero after ko madali yon, napikon siya sa akin o nagtampo siya at di nagparamdam sa akin ng 1 linggo. Pero after a week, magkasama na naman kami dalawa at nilibre na naman ako ng McDonald's. So, actually, yung mga times na yun, kahit McDo, hirap akong bumili. Ito lang. Kaya malaki talaga ang pakinabang niya sa akin. Kaya hindi ko siya ginagalaw o hindi ko sinisira yung relasyon na mayroon kaming dalawa. So, yan yung mga sign na hindi ko napansin noon sa kaibigan kong babae na nagpapakita na pala sa akin ng senyales o mensahe na gusto niya palang may mangyari sa amin dalawa. Okay? So sa ngayon, yan muna yung mga signs na i-share ko sa inyo. Pero marami pa ako niyan. I-co-content pa natin yan. Pero sa ngayon, yan yung mga natatandaan ko na ipinakita niya sa akin noon na hindi ko pinatulan. Kasi nga may sarili ako. May personal akong dahilan. Pero malaman ko man yun talaga, hindi ko talaga gagawin din yung time na yun. Pero yung time na uminom kasi kami, ibang storya na yun eh. Tsaka tao dito, hindi ko na rin siya ganun kakailangan nung time na yun. So okay na saan kahit mawala na siya. Asong problema after may mangyari sa amin dalawa, lalo pa siyang kumulit. Okay, matter of fact, ito pa matindi. May times pa na kahit nabuntis na siya, gusto pa rin niya makipagkita sa akin para magpagalaw. Ang sabi niya pa nga, ito yung salita niya, buntis lang naman ako, maganda pa rin naman ako, pwede pa yan. Mismong yun yung salita. Pero sabi ko, wag kang ganyan. Ayusin mo yung buhay mo at alagaan mo yung magiging pamilya mo hanggang sa hindi na ako nagparamdam pa ulit sa kanya. Okay, so ito rin mga signs. Pag nakita niyo yan, nasa inyo na yan kung papatulan nyo. Pero kung gusto niyo lang malaman kung gusto ka ba ng babae, then ito yung mga posible na senyales. Hindi po pwedeng isa lang doon.
O sabihin natin hindi ganun ka-consistent at isang beses lang nangyari, maganda yan, dapat nangyayari palagi. Okay? So, yeah, yan yung mga bagay na yan. Pero again, ang unahin ay grind purpose, self-improvement at pag-abot natin sa tunay natin potensyal. Okay? At laging tandaan na safe X is of course the best X. Enjoy! Stay!